Another day, another J. Fern's wife story. Kaninang umaga bago magpatuka ng manok, nagsalang na muna ako ng mga labahin dahil naipon na naman ang maduduming damit namin. Pagkatapos ay inilabas ko na ang mga sisiw at inilagay ko sa folding box para patukain. Pagkatapos ay winalis ko na muna lahat ng ipot ng mga manok na humahapon sa mangga. Pagkatapos ay winalis ko na ang mga nalaglag na dahon ng mangga. Diyan ko kasi iitsahan ng patuka ang mga broodhen na alpas. Kaya kailangan ay walang ipot. Yung broodcock na nasa kubo ang una kong nilagyan ng patuka para dun lumapit yung mga inahin. Pagkatapos ay itong nasa gitnang broodcock naman ang hinagisan ko ng patuka. Mabilis lang naman magpatuka ng manok. Ang matagal lang yung paglilinis ng kanilang patukaan, painuman at saka yung kulungan nila. Kada magpapatuka ako ay inoobserbahan ko ang mga manok. Tinitingnan ko ang mga ipot nila. Tinitingnan ko rin kung merong matamlay na manok, mahinang kumain at may sipon. Kapag naaagapan kasing gamutin ang mga manok, ay malaki ang chance na makasurvive. Kapag malala na ang manok, mahirap nang gamutin. Kaya dapat keen observer ang mga nag-aalaga ng manok. 3 taon na akong nakatutok sa pag-aalaga ng manok pero madami pa rin akong hindi alam. Pagkatapos kong magpainom ng mga manok ay nagdilig naman ako ng mga tanim kong gulay dito sa harap. Natutuyot sila pag every other day ako nagdidilig kaya't ngayon araw-araw na akong nagdidilig. Natutuyot sila pag every other day ako nagdidilig kaya't ngayon araw-araw na akong nagdidilig. Kinahapunan, pagkatapos naming magpatuka ng mga manok, ay pumunta kami sa manukan dahil nagdala kami ng feeds ng mga manok. Naubos na kasi ang patuka nila kaninang umaga. Pagkatapos magpatuka ni Richard, ay sinabihan kong magdilig dahil nakita ko yung tanim doon sa dulo ay nalalanta na. Ngayon ko lang nakita ang nagdilig si Richard magmula nung ginawa yung poso namin. Malakas pala ang nalabas na tubig, hindi kagaya nung dati naming poso, konti lang ang nahihigop na tubig ng pump. Kaya mabilis lang natapos magdilig ng mga tanim si Richard. Nakita ko yung balimbing namin, ang daming bunga. Yung iba medyo hinog na, kaya lang merong putakte. Natatakot akong pumitas ng balimbing dahil baka maistorbo yung putakte at sugurin ako. Kaya kumuha ako ng gunting para mabilis kong mapitas ang balimbing nang hindi naiistorbo ang mga putakte. Hinugasan ko lang yung nakuha kong balimbing. Pagkatapos ay hiniwa ko at nilagyan ng asin. Halos maubos ko yung 2 balimbing. Ang sarap isawsaw sa asin. Nung bandang 5:30 na ay naghapon na ang mga manok. Sa kubo pala na hapon ang aming pusong sweater broodcock. Nasanay na siyang dyan humahapon kaya kahit mataas yan hindi siya napapahabid. Yung mga baby stag naman at yung mga broodhen ay lahat nakahapon sa kubo. Walang manok na nahapon dyan sa puno. Tinanggalan kasi ng mga sanga yung puno dyan sa range area, kaya hindi nakakahapon ang mga manok. Mabuti na lang sa kubo sila na sanay humapon. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!